Okay, salamat sa maong awit. Si Abraham gitawag father of faith. Kita bisan dili ta mga Hudyo, si Abraham father of the Jews, father of the Hebrew people. Pero tungod kami tuo ta ni Jesus Christ, gitawag po tag mga anak ni Abraham tungod sa pagtuo. Si Abraham isulayan umay sa Ginoo. Gipahalad ang iyang anak, paangaton pag ibukit ay ihalad iyang anak. Pasakripisyoon bagyo ngano di na lang anang tugkaran. Hindi na maglakaw layo. Paangaton bagyo bukid sa mamalad o konsepsyon. Then dito ipahalad ang iyang anak sa mamalad. Mamalad. Halad. Na mao di ay. Dito gisubukid ipahalad. Pero si Abraham wala mapandol sa Ginoo. Iyag yung gihalad kay nagtuo siya nga ang Dios faithful. Ang Diyos niya faithful. Naingon pa niya bisan pag mamatay ni si Isaac buhion ni niya kaya gyud. Kay nag-ingon siya nga mao ni himuon niyang dakong nasod. Tanawa mahitabo ba? Bisag gamay na lang samad, walay samad si Isaac. Kaya nga naman, our God is faithful. Si Joseph, giingnan sa Ginoo, mao ni mahitabo, iblis ka, ikaw akong gamiton, maluwas ang imong pamilya. So ang nahitabo, grabing trahedya ni Joseph. Pero wa gyud siya mubiya sa Ginoo, way reklamo siya sa Ginoo, wa siya magbugulbol batok sa Ginoo, bisag gihagbong na siya sa buo. Gibaligya siya og 20 pieces of silver. Abig, palanggaon siya dito, ginegosyo man siya, gipatungan man ang presyo, gibaligya na puglain. Hangtod gipiriso na gyud siya. Bisan ka isa, di juga ka dungog nga nagbagulbol siya batok sa Dios. Kay alam niya, my God is faithful. Ug tanawa, ug wala pa maagi ato, dili man dihay mahimo siyang prime minister sa Egypt. Mao man dito'y paagi. Kaya dito sa prisuhan, maila-ila niya ang mga trabahante sa hari na mao'y mulid niya ngadto sa hari aron mahimo siyang prime minister sa Egypt. Busa, kung doon na may problema kag-uol kabalaka nga usay moabot sa kinabuhi, remember, agiana na aron imo makita ang faithfulness of God. Okay, dito magdugay ato dayong paminawon ang pulong sa Ginoo. Prepare yourselves. Ato missionary to India nga na-mensahe para kanato. Okay? Pastor Bright? Okay, once again, mayong hapon sa tanan. Amen. Niyata sa afternoon service, din ang atong duka, mura o gahinay bisita na to. Pero naghinaot ko nga pinaagi sa pulong sa Dios nga atong mapaminawan, makahatag din nato og excitement sa unsay mga revelation nga ipadayag sa Ginoo nato pinaagi siyang mga pulong. O dito magdugay manindog ta palihog agi pagtahod sa pulong sa Dios. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 down to verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 down to verse 10. Ato ning basahon mga kaigsunan. Mao ni ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo. O I believe nga dako kayo ni o impact sa atong kinabuhi. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 down to verse 10. Ato ning ulusan pagbasa kung naamo say amen. 2 Corinthians chapter 5 verses 1 down to verse 10. Responsibly, the Bible says, "For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens." For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So, if so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burned, not for that we would be unclothed,
but clothed upon that morality might be swallowed up of life. Now he that hath wrought us for the self-same thing is God, who also hath given us all unto us the earnest of the Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and will rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Verse 10, altogether, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. No? Di ta kaikya sa hukmanan sa Dios. Mao na hinungdan nga na ay mensahe ang Ginoo nato matag Domingo kay gusto sa Dios nga mahimotang acceptable, mahimotang muatubang niya nga may confidence tungod kay nahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. So ang mensahe nining takna sa kahaponon, walking by faith and not by sight. Amen. Walking by faith and not by sight. So clear kaayo ang atong gibasa sa verse 7 nga duha lang kabuok klase nga paglakaw sa Kristohanon aning kalibutana samtang nag-eksista, nagkinabuhi diha sa pagtuo ug nagkinabuhi diha sa makita. But God wanted us to live by faith and not by sight. Magampo ta dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Lord, giampo nako nga ikaw mo challenge namo. Pinagi sa imong mga pulong how important it is to live by faith and not by sight, knowing Lord nga daghan kayo kang mga butang nga dili matugkad sa among panghunahuna, dili matugkad sa among makita apan pinaagi sa among mata diha sa pagtuo. Makita namo ang mga butang nga imong giplano ngari kanamo. Panalangini ang imong mga pulong, ang imong mga katawhan nga unta Lord, mahimo mi nga maglakaw diha sa pagtuo aron nga ikaw malipay sa among kinabuhi. Kay nagtuo mi nga naisulat na kung way pagtuo walay bisan kinsang makapahimuot diha kanimo. Busa tuguti Lord nga ang among kinabuhi human mi naluwas, magkinabuhi mi diha sa pagtuo ingon sa naisulat, the just shall live by faith. Panalangin ni ang imong mga pulong, himaya ang imong ngalan, gamit ang imong ubos nga alagad. Kining tanan akong gitugyan, giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Makapanglingkod, salamat sa inyong pagbarog agig pagtahod sa pulong sa Dios. No, kung imo tanawon ang Bible mga kigsunan, dunay duha lang ka klaseng pagkinabuhi nga pwede nimong gamiton habang nga nag-exist ka ani nga kalibutan. Ingon nga Kristohanon mga kigalaan, gusto sa Dios nga dili ta maglakaw diha sa sumala sa atong makita, apan maglakaw ta diha sa pagtuo. Ug hinumdumi nga kung maghisgot kag pagtuo, wala na yamoy laing makahatag natog pagtuo. For us to increase our faith, aron nga mutubo ta sa atong pagtuo, kinahanglan masayod ka asa ang pagtuo nagagikan. Dili mahitabo nga wa tay basa-basag Bible ang atong pagtuo mutubo. Dili mahitabo nga dili ta muhatag og atensyon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ang atong pagtuo mutubo. Kay Bible nagsulti wa gid laing alternative thing para sa atong pagtuo nga mugro. Walay laing paagi aron ta makabaton og pagtuo. Sumala sa nisulat, ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. It is not wrong kung maminaw kag mga encouraging words, especially sa mga encouragement sa mga tao, even sa mga gitawag og motivational speakers, na ay mga daghan kay kang mga encouragement nga makita especially sa social media,
mag-scroll ka sa imong social media, daghan kay kag mga nindot pud kayo nga mga paminawon nga mga tambag. But notice, ang pinaka dapat masabta nato nga kung pagtuo hisgutan, pulong sa Dios ra gyud paagi aron ang makabatong pagtuo. Pulong sa Dios ang atong gikinahanglan aron ang atong pagtuo mo tubo diha kaniya. Mo nang ingon ang Bible mga kaigalaan, i-focus lang nato sa ato ang verse 7. Ingon ang Bible, for we walk by faith, not by sight. Walking by sight is living according what is visible. Kay kung maglakaw ta sumala sa atong makita, then mo na hinungdan nga daghan kay mga tawo di gyud mo tuo kung dili sila makakita. But we know, we believe Jesus Christ. Pero sa dihang nahimugso ta ning kalibutan na hangtod karon wa kita kita sa atong Ginoo. Pero pinaagi sa pong pagtuo nakita nato siya. Pinaagi sa iyang mga pulong nailhan nato siya. Unsa man na pagtuo. Ano tay naay nagsulti nato, naay nagtudlo nato, naay nag-introduce nato who Jesus is. Ug sa dihang mi naminaw ta sa dihang ang Ginoo mi tabang sa atong kinabuhi nga nakasabot didto ta mituo niya ug nakaangkon og kaluwasan. Kay ang kaluwasan mga kagalaan trabaho na sa manluluwas. Pero kung gusto kang maluwas, mudangop gid ka sa manluluwas. Kay mauna ang responsibility sa tao nga nagkinahanglan og manluluwas. Muna nga kung kaluwasan isgutan, I hope sitol na tang tanan. Pero kung luwas ka, kung tinuod kang nakaangkon sa kaluwasan, dili gusto ang Dios nga hangtod karon magkinabuhi ra gyapon ka based sa imuang makita. God wants us to live by faith and not by sight, because walking by faith is to live according what is visible, rational, logical. Daghan kay mga tao maayo gid kay mo explain kung logic mo basihan. Daghan kay mga tao maayo kay mo explain kung pagka-bright mo basihan. Pero dunay mga butang nga dili makita sa atong mga mata nga bisan pag wa ta kakita kinahanglan tang mutuo. Mao na siya ang pagkinabuhi diha sa pagtuo. Always remember that there's a lot of thing that cannot reach. Dili gyud matugkad sa atong mga mata. Pero kinahanglan tang mutuo tungod kay maoy giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Yes, we have an understanding, pero kinahanglan kanang atong understanding mo fit na og unsay gipanulti sa Dios diha sa iyang mga pulong. Kay tinaw kaayo daghan kay mga example sa Bible, just like the righteous man called Lot. Nakadungog mo sa gitawag si Lot nga righteous man because iya siya sa Dios, luwas si Lot. Pero sa dihang si Lot nga gitawag sa Bible og righteous man, sa dihang gitaghaan na siya og chance to decide, he used the sense of eyes, the sense of seeing. Ingon ang Bible, and Lot lifted up his eyes. Mo hinungdan nga nakita nato mga kigsuunan nga tungod sa pagbase ni Lot sa iyang nakita, napunta siya sa teritoryo ni Vice Ganda. Diin ang mga tao sa dapit nga iyang giadtuan, mga tao nga ang mga lalaki perting gwapaha. Mga kaigalaan, dili gusto ang Ginoo nga magbase ta sa itong nakita, daghan kayo tag makitang example sa Bible nga tungod kay gabase sila sa ilang nakita na nga daot ang ilang ugma. Ug dili gusto ang Dios madaot ang atong mga kaugmaon. Siya'y nakakita unsay nahitabo sa ugma. Siya'y nahibalo what is in tomorrow. Muna nga dili pwede kita mo'y magbase. Kita ang atong panghunahuna ug ang atong panglantaw mo'y atong basihan sa atong future. Bagsak kita diha. Gitawag tag karnero kay nearsighted kayo ang karnero. Di nakakita og unsay naa sa unahan. Suas kita mga kigsuonan. Ingon ang Bible, wa gali ta kabalog unsay mahitabo sa ugma. Katapusang ugma, wa ta kabalog unsay mahitabo. Sunod ugma pagha, sunod tuig pagha, sunod katuig pagha. Pero mga kagalaan ang Bible nagsulti nga kinahanglan gyud kay katong panahon nga si Lot nga pinaka
good example para dili ta magbase sa atong nakita. Makita na to mga kagalaan nga guba gyud di lang kay ang iyang kinabuhi hasta ang iyang tibuok pamilya. Maot gyud kaayo kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Lot, pertigyong alaot gyud. Pero nagtuo ko nga walay bisan usa natong mangandoy og ingadto nga klaseng kinabuhi. Pero kung magkinabuhi ta sumala sa atong makita, possible gyud nga mahitabo nato di man ingadto nga panghitabo pero basin og mas worse pagaling. Mao nang gusto sa Dios magkinabuhi ta diha sa pagtuo. Why we should live by faith and not by sight? Because of the ways of God. Kung imong tan-awon mga kagalaan, ang Bible mismo nagsulti nga ang magkinabuhi ta diha sa pagtuo tungod sa mga paagi sa Dios. Ingon ang Bible, so as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Lahi gyud ang paagi sa Dios kaysa nato. Lahi ang iyang paagi, lahi ang iyang mga plano sa atong kinabuhi. Mo nang gusto sa Dios nga magkinabuhi ta diha sa pagtuo. Dili sa atong makita. Nganuman, not just because the ways of God, but also doubt is destructive. Kaning pagduha-duha, kining unbelief, destructive kaayo na. Daghang mga panghitabo sa atong kinabuhi, daghan na kayong milagro, sugad pa lang sa imong bisan atong time nga wa ka naluwas, daghan na kayo kang mamatik ng milagro ang Ginoo nga nahimo sa imong kinabuhi, hangtod nga ikaw nakaangkon og kaluwasan because salvation itself is a miracle of God. Bisan ang atong kaluwasan, milagro man ginang naitabo sa Dios. Daghan kayong mga problemang gisulbad na sa Ginoo sa atong kinabuhi, sukat pa kaniadto. Pero kung magkinabuhi ka diha sa imong makita, madistract ka. Daghang panahon nga naay mga problema ang Dios nga gisulbad sa imong kinabuhi nga dako paunta tong problema sa una, karon Hinoong gamay ra ang problema, magduha-duha na ka. Madistract ka sa Ginoo. Dili ka kapatarong og pangalagad niya, di ka katarong og sunod niya tungod kay ang imong pagduha-duha mao'y mihari sa imong una-una. Doubt is destructive. Doubt will make us forget how powerful God is. Kung imong tan-awon bi ang Bible mga kigsunan, don't you know nga kung imong tan-awon ang Bible, gikan pa lang sa Ehipto, 10 plagues ang gihampak sa Ginoo sa Ehipto ug sa diha nga sila milakaw na sa wilderness before sila nakatabok dito sa Red Sea. Ang Dios mihimog dako kay milagro, gipika sa Dios ang dagat, pero sa dihang miabot ang pagduha-duha sa mga katawhan sa Dios, nakalimot siya kung sa kagamhanan ang ilang Ginoong gisunod. Muna nga worse yun, kanang very dangerous kung maglakaw ta sumala sa tong makita. Dili gusto ang Dios nga madistract ta. Daghan kay mga butang nga may tapos sa imong kinabuhi, daghan kay mubabag sa imong mga maayong nga kaugmaon, pero tungod kay mi-focus ka sa imo ang mga distraction, nawad-an kag pagtuo sa Dios, hinungdan nga ang Dios maglisod og tarbaho sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mga kigalaan, He is always wanted for us to live by faith. Grabe kaayo ang Ginoo ma-attract basta pagtuo na hisgutan. Sa dihang ang mga tao mga kigalaan, daghan kayong mga milagro nga gihimo sa Dios. Bisan sa New Testament, Jesus Christ perform a great miracle tungod sa pagtuo. Katong babae nga naay issue 12 years, agas ang iyang dugo, pero tungod siyang pagtuo, giayo siya sa Dios. Dunay mga taong namatyan og anak, miduol ni Kristo, sa dihang sila pursigigyod silang pagtuo, giayo sa Dios, gibuhi sa Dios. Mga kagalaan, kung imong tan-awon ang Bible, daghan kaayong mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi nga malimtan ginato na kung naa na ta mo focus sa atong pagduha-duha. Ang pagduha-duha destructive. Destructive kayo. Kabalo ba ka? Daghan kayong mga gusto untang himuon ang Dios sa imong kinabuhi, pero nababagan tungod sa pagduha-duha. God wanted to do miracle in your life.
Gusto sa Dios nga mobuhi mo siya dagkong milagro sa imong kinabuhi. Pero mababaga na kung naata sa pagduha-duha. Sa diyang musugod na taog lakaw diha sa atong makita, mao na ng time. Mga kigalaan, daghan kaayo tang na-miss nga mga milagro sa Dios kay naata naglakaw sa pagduha-duha. We miss a lot of miracles from God because of living by sight. Ma-miss yun nato ang mga milagro sa Ginoo nga himuon sa atong kinabuhi. Tiaw mo na sa diha sa Book of Ezra kung imong tan-awon nga gi-revive sa Ginoo ang templo ug sa diha nga sila mga kigsuonan dasig na kaayo pag-abot sa mga kaaway mihunong nahunong mga kigalaan daghan kaayo butang nga mahitabo sa atong kinabuhi. Pero kung maglakaw ta diha, dili ta maglakaw diha sa pagtuo, ang mahitabo mga kigalaan, madistracta, di ma-out of focus ta, hinungdan nga ang Ginoo dili ka lihok sa atong kinabuhi. Just imagine Jesus Christ, He is called Jesus of Nazareth. Kung imong tanawon ang Bible mga kigalaan, wala si Jesus Christ tawga og Jesus of Capernaum. Wala siya tawga og Jesus of Bethlehem. Wala siya tawga og Jesus of Galilee. He is called Jesus of Nazareth. Pero kung imong tanawon ang Bible, ingon ang Bible, and He did not many mighty works there. Wala siya, nganong unsa kuno hinungdan, nganong si Jesus, wala mihimo og dagkong milagro sa mao nga lugar. Because of unbelief. Tungod sa pagkadili matinuhon. Mga kigalaan, doubt will make you an ordinary person. What does it mean? Luwas ka. You are saved by supernatural Savior. Giluwas ka sa gamhanan nga Dios. Muna nga dapat ang Kristohanon nga kinabuhi, doon na makitang kalainan sa atong kinabuhi. Dapat makita ta nga lahi ta sa uban. Makita ta nga naatay tinuod nga Dios. Kinahanglan makita sa mga tawo nga lahi yung Ginoo ning mga tawhana. Ang ubang tao gud di na lang mutuo kay para nila parehar ta Ginoo. Nga naman kay wa nila nakita, wa di sila makakita. Ingon ang Bible, sa dihang si Jesus Kristo ituboy na iyang danihon ang mga tawo ngadto kaniya. Just imagine kung matuboy si Jesus sa imong kinabuhi, daghang mga tawo mutuo. Madala diha nato sa Ginoo, tinuod man. Kay kung imong tan-aw ng Bible sa even sa Book of Acts, daghan kay milagro nga gihimo ang Ginoo sa iyang mga katawhan nga tungod di ana daghan ang mituo. Multitudes of people believe God because of miracles nga iyang gihimo sa church. Sa church mismo mo na kung imong tan-awon, God ga-multiply gud kanunay ang Ginoo sa iyang mga tinunan. Tungod mga kigalaan kay ang gahom sa Dios nakita sa iyang mga katawhan. We are the people of God. We are not just claiming nga katawhan ta sa Dios, pero gusto sa Dios mga kigalaan maglakaw ta diha sa pagtuo tungod kay naa diha ang kahimuot sa Dios. Without faith it is impossible to please God. Dili ta po hinaot unta ba nga ang mga unbeliever nga sa dihang nakit-an kanilang lahi na tiyaw mo na simbahan rin na lahi nimo pero ang imong kinabuhi ora gihapon saon man ang pagtuo nila manang makaingon na lang din sila nga parehar ang Ginoo ha kay ngano man kay ang atong Ginoo ilang Ginoo murang Ginoo ha murag way milagro nahitabo sa atong kinabuhi kana lang da ang pagpakita nimo sa imong kabaguhan milagro na ba yan wa ba makausab nato. Walay tawo makapabag-o sa atong kinabuhi. Puro tungod sa milagro sa grasya sa Dios, nausab ka. Kana lang da ang testimony nimo nga nausab ka sa Dios. Point na nga ang mga tawo makakita sa atong kalainan, mga kigalaan. No? Walking by faith is not kaning paglakaw diha sa pagtuo, dili ni siya buot pasabot nga ha? Pareha sa una ba? Tuo ko nga by faith kana bitaw sa syudad, mga syudad. Traffic kayo, traffic.
By faith, mawala ning traffic. Tiyaw mo na. By faith, mao ni ang mahitabo. No, dili inana ang paglakaw diya sa pagtuo. Dili na gitawag nila maug sa kuan pa na mahulog na siya pangarap ka na lang ba. Walking by faith must be rooted in God's word. Og duna na siya pagsunod. But pasabot, mituo ka sa gisulti sa iyang mga pulong og imong gituman. Mao na ang pagkinabuhi sa pagtuo. Di kay madato ko karong bulana. Karong bulana gyud akong i-claim diya sa Ginoo in Jesus name. Mga kagalaan, ang paglakaw diya sa pagtuo naghisgot na sa iyang pulong nga imong gituuhan ug imong gituman. And that is walking by faith is all about. Di na pareha mo sa katawo. Oy, si Daniel. Dahil sa katawo, haning nga lugar. Dunay usa ka tawo Pentecostal nagwali sa zoo. Nakahinumdum siya nga si Daniel gitambog sa leon, miambak siya sa zoo. Gikaon sa leon, pinting pataya. Di na mo'y pagtuo. Foolishness na. Amen. O si Jesus kaniyo, nag-ambak, himong tiyaw mo na. Gaatang ka ng inyong kanaa kagapuyo sa kabatuan, galingkod ka ng inyong pantawan, gaingon-ingon ka dito, bato, mahimo na kong kakangpan. Pinagis pagtuo, mahimo kang pan. Dili nga na ang pagtuo. That is not walking by faith. Walking by faith must be rooted on God's word and imo na siyang gisunod. No? Dili nabot pasabot nga pastor nagdamon ko kung gabi na ay nakaputi nga nakisulti na ako. Uy, bunga ra na sa imong katulugon. Daghan ba kayong gaputi? White lady gali gaputi. Kung ba si white lady na nakisulti nimo? Ang Ginoo makisulti nato pinaagi siyang pulong. Dili nang pinaagi damgo. Gidaman ra kana mo na ay mo kahadlok bisan pag unsa inyong damguhon sa inyong damgo ra na bunga na sa katulugon. Hala natagak ang akong ipon na gidagway namatay bisan pag di matagak ng imong ipon nangamatay ang mga tawoy. Tiaw mo nang tinuuhan managbugtog. Natagak ko na yung ipon sa iyang damgo na gidagway mamatay. Na bisan pag wa kay damgo ang mga tawo nagakamatay. Nasabtan ninyo? Di ba natahabit, di ba ang karon mutuog yapon mong damgo. Hala, gadamgo kog halas, naagi mo budhi nako. Tiaw mo na. Bisan pag di ka damgo kog halas, basta naa ka ni kalibutan na dunay mo budhi nimo. Kay buhi pa hangtod karon ang mga kaliwat ni Judas. Buguyan ninyo. Inyo maglaro ng Ginoo. Kaya nga tumailad ang Dios kay balo siya kung sa iyang gipamulong. Kung nahibalo po siya, giunsa na nato pagsunod. That's why He wants us to live by faith and not by sight. Daghan kayong mga butang nga kung dili pinaagis pagtuo, di gini mo makita. Daghan kayong gipadayag ang Dios nga mga butang nga ingon gali ang Bible, di gali matugkad sa una-una. Nga kung wa kay pagtuo, di gina nimo makita. Kaning atong church building, kung saan man ay paghuman, kay naglakaw ka base sa imong nakita. Yes, tinuod man, kung kita lay basihan, how can we finish this work? Pero kung nagtuta nga ang Dios nato, milagroso nga Dios, kaya kay na niyang himuon, maglakaw lang ta diha sa pagtuo. Sa atong paglakaw diha sa pagtuo, pinaagi na siyang mga pulong. Let us start this year. Yes, di naman ron una nga simanas tuig, dili man yes, but we are still starting the year. Sugda na to nga maglakaw ta diya sa pagtuo. Sunda na nato basa ang atong Bible. Basin pila na tuig nga Kristohanon. Hangtod karon wa gyapon ka basa-basa Bible. Ulawa po gayon no? Nya mag-expecta nga ang atong pagtuod ako nga ang atong Biblia maablirag madomingo
Unya inig-ingon pag yun og sa Book of Genesis sa tumoy pagid ka mangita. Sama na. Pag ingon og Revelation, nagsugi-abli nimo aning pirmiro. Ang Revelation naman as tunga-tunga. Uy, ang Revelation na as tunga-tunga sa akong Bible. Kaya nga akong Bible na amin siya mga concordance, mga dance diha. Unang ang Revelation na tunga-tunga, naapay daghan kayong mga pages unahan. Pero kanang normal nga Bible, ang Revelation na nas tumoy. Wala nas permero. No, kabalo na mag-asa ang Revelation. Muna pag-ingon og Revelation, dito kas ulahi magsugod. Namo, buhay pa mo diha. Susugdan na natong basa ang atong Bible. Basin og hapit na matapos ang January, bisag usa ka bersikulo wa kay nabasa. Is it okay? No, it's not. Di gyud okay nga ang Kristohanon way basa-basag Bible. Nya magdahom ta og maayong kalampusan. Aron ta makabaton og maayong kalampusan, thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sugda na nato ampo. Maglakaw ta diha sa pagtuo, pinaagi sa pag-ampo. How can we claim that we are walking by faith without even praying? Saan man nato pag-claim nga naglakaw ta diha sa pagtuo, nga wa galing tay ampo-ampo, way basa-basag Bible. Sugda na natong salig ang Ginoo mga kagilaan. This year, kay nag-claim ta nga mamunga ta, di gyud na mahitabo kung di ta maglakaw diha sa pagtuo. Kaya nga naman, ang imong gi-focus kabalaka man og mga panginahanglan. So mahitabo, di na lang kakasunod sa iyang mga pulong kay giuna nimo ang mga panginahanglan. Don't you know that God promised that all these things shall be added unto you if you are just prioritizing Him? Ingon ang Bible, but seek ye first the kingdom of God. Gitawag na siya og priority. And His righteousness, gitawag po na siya purity. And all these things shall be added unto you. Gitawag na provision. Amen. If you want God to provide all our need, just prioritize Him. Unahan na to siya. Maglakaw ta din sa pagtuo mga kagilaan. Now again, how important it is to walk by faith. Nga naman importante ang paglakaw diya sa pagtuo. Unsa man kanindot di ay kun ang Kristohanon maglakaw diha sa pagtuo. Ipila ka importanteng butang atong tanawon. Number 1, the worst of walking by faith. The worst of living by faith. Unsa may worst ana, unsa may kabugaton, unsa may bili sa paglakaw diha sa pagtuo. Doon na ba na'y benepisyo nga may tabo sa itong kinabuhi? Tanawon na itong Bible. Ang worst of living by faith, mga kigsunan, it reveals invisible reality. Makakita ka sa mga imposibleng butang nga maimong matuuhan nga tinuod. Tungod kay walay imposible diha sa Dios. Unsay gisulti sa Bible, 2 Corinthians, atrasan na to gamay, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, 2 Corinthians 4:18, ingon ang Bible, why we look not on the things which are seen. Wa ta naglakaw o wa ta nag-focus, wa ta mitutok sa mga butang nga atong makita. Kaya naman, but are the things which are not seen. Makikalaan kung wa kay pagtuo, di yun may tabo nga makita nimo ang mga imposibleng mga butang. Di ko mutuo nga makita nimo ang mga invisible nga mga butang kung di ta maglakaw sa pagtuo. Only faith can see the impossible becomes reality. Ang pagtuo ra gyud ang makakita nga kanang mga imposible sa imong hunahuna mahimo ng realidad sa imong kinabuhi kung maglakaw ka diha sa pagtuo. Basta maglakaw lang diha sa pagtuo, sigurado gyud. Ingon ang Bible, for we look not the things of the sin, but things of that are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin is eternal.
Dili gusto ang Dios mag-focus ka sa mga butang nga mawag kang raan ng kalibutana. Gusto sa Dios nga mutanaw ka og unsay mga butang nga dili mawala, mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug mauna ang mga langit ng butang, mauna ang mga butang nga iya sa Dios, mauna ang mga butang nga atong gihimo para sa iyang himaya, dili para sa atong kaugalingon. The power of God is something we miss if we walk by faith. Mauna hinungdan mga kigalaan sa akong gisulti ganiha, Jesus Christ is called Jesus of Nazareth. Pero ingon ang Bible, and He did not many mighty works there. Wa siya mihimo og dagkong milagros atong lugara ngano? Ingon ang Bible, because of their unbelief. Tungod sa ilang pagkadili matinuhon, ang the only city that bears the name of Jesus is the city of Nazareth. He was called Jesus of Nazareth. Buot pasabot, bisan pa daig magtangag kag ngalang Hesus, o bisan pag Hesus ang imong ngalan, kung di ka maglakaw des pagtuo, way mahitabong milagros imong kinabuhi. Wala. Bisan pag Hesus ang imong ngalan karon, bisan pag Jesus pud ang imong ngalan, if you are not walking by faith, mga kigalaan, Jesus said, He did not many mighty works there. Kadaghang milagro nga gihimo sa Ginoo kung imong tan-awon ang Bible. Pero mga kagalaan, tanawa ang lugar ug asa po na niya gihimo. Kay katong mga lugar nga dili matinuhon, tagaan ra sa Ginoo illustration. Ngita mo sign, Jonah. Katong panahon ni Jonah nga ang anak sa tawo na tulo ka gabi tulo ka adlaw sa ilalom sa isda. Paita no? Mangayo kag milagro sa Ginoo, pero ang isulti sa Ginoo, ang itubag sa Ginoo katong milagro nga nahitabo sa ubang tawo, dili milagro nga himuon niya sa imong kinabuhi. That's right. Lord, kay kog milagro, tungod kay wa ta nagkinabuhi des pagtuo, ang mahitabo, sultihan ka sa Ginoo og milagro ang imong isgutan, gipikas biya nako tong Red Sea. Giayo biya nako tong namatay. Gibuhi biya nako tong namatay. Giayo binako tong mga sanlahon. Mao to'y milagro. Ako day Lord, walk by faith, not by sight. Amen. Gusto kang magkabaton, makakita og pagtuo, maka experience og tanawang Bible. Every time Jesus works a miracle, sa diha nga ang Ginoo mohimo gyud milagro. Tanawan yung Bible, naka-record yun na, nga tanan nakalink yun sa pagtuo. Kay walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Gisulti na sa Bible. So, it makes our ministry exciting. If we are the worst of walking by faith, it reveals impossible reality. It makes our ministry exciting. Ang atong ministry, excited ka. Tungod kay kanang imong mga kita, labaw paana ang kayang himuon sa Dios. Walay paglaom ang ministry, walay paglaom ang atong pagsunod niya, kung magbase lang ta og unsay maabot sa atong panghuna-una. Pero salamat kay ang atong Dios nga gialagaran, it clears our vision on how to serve the Lord with faith, mga kigalaan. Maklaro gid kayo nimo nganong kinahanglan ka maglakaw sa pagtuo, tungod kay mga kigalaan daghan kay mga butang nahitabo sa atong kinabuhi tungod sa pagtuo. Milagro kating daghana. Ato nang isgutan sa unahan. Number 1, the worst of living by faith or walking by faith. Number 2, the work of living by faith. Ang trabaho or mga buhat sa paglakaw diha sa pagtuo. Dili bot pasabot mga kigalaan, dili ta sa rasyonal ba? Pagtuo dili ta sa konsa nato, muhatag sa tao og rasyonal. Aning maghisgot kag rasyonal, kana bitaw being fair. Unsa man ning work of walking by faith? Work ba trabaho ba? Ingon biya ang Bible, patay ang pagtuo kung walay buhat. Tinuod bang katang mituo sa Dios? Ngano wa matay gibuhat? How can we say
that we have faith in God. How can we say nga mituo ta sa Dios unya wa tay gihimo? Ingon ang Bible mga rasyonal, dito sa rasyonal. Like for example, nag-tights, pulo takabok, nag-tights ang siyam, ikaw ray wala. Di ba na unfair? Naghatag ang uban, ikaw wala. Dili ba na siya unfair? Sabot pasabot mga kagalaan. Mga kagalaan, kung maghisgot kag pagtuo, it is a work of walking by faith is an acceptable offering. Si Cain, kailan mong Cain, dili nang giusap. Katubang Cain nga igsuon ni Abel. By faith, ingon ang Bible, by faith, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain. But pasabot mga kagalaan, if we are talking about walking by faith, it is impossible for you to not to honor God. Imposible kayo di ka mo honor sa Dios kung maglakaw ka diya sa pagtuo. Kay si Abel giklaro gyud nga tungod sa pagtuo, mihalad gyud sa Dios. Unfair ba? Di po kakaingon nga may gani kay sa atong sa ato ang circle, may gani kay wala gisulti sa Bible nga dapat tanang membro maghatag og 1,000. Luoy kay ta. Mao nang ang gikuha lang sa Ginoo percentage of what we have. Dili tong wala sa layo nga dapat gahago-hago. Mamahalad pag yun. Mga kagalaan, as long as you are walking by faith, as long as nahibalo ka, sugo na sa Ginoo, tumana kay di na makadaot na to. Walay sugo ang Dios nga makadaot sa iyang mga katawhan. Tanan gyud mudangat ngadto sa kayuhan, pero usahay mga daot lang yun ta. Tungod kay ang atong paglakaw, gabasi na ta kung sa itong nasabtan o nakita, wa na ta naglakaw diya sa pagtuo. Unsa diya ang paglakaw sa pagtuo? An all-out obedience. All-out obedience. Hintuo man ka sa Ginoo. Nagtuo ko nga mituo ta sa Dios, pinaagi siyang mga pulong. Mao na hinungdan nganong basihan ginato ang pulong sa Dios, dili og unsay ka-bright sa tawo, dili og unsay explanation sa tawo, dili og unsay komentaryo sa tawo. Ang atong gibasihan sa atong pagtuo, pulong sa Dios kay nasayod ta nga ang Dios ra gyud dili antigong mamakap. Ug unsay iyang ipamulong, walay pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. All-out obedience, and also the work of walking by faith is our amazing hope. Do na tay bulahang paglaom. That's right. Basta maglakaw ta sa pagtuo. Wa tay paglaom man ang kalibutan kung magbase ta tanan. Very discouraging ang kalibutan kung mata ang imong basihan. Di ba? Very discouraging. Ay mga taong gidahuman nimo pero wala ay klaro. Mao na nga ma-discourage ta kung mututok ta sa tawo. Mututok ta ning kalibutan na ma-discourage ta hangtod nga sa atong discouragement makahuna-huna na lang tag buundang na lang ta ani. Amura tagapaabot ang nagmamatay. Pero salamat do na tay amazing hope. Amen. Amazing hope. Ingon ang Bible, looking unto Jesus. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Thirdly, katapusan. Dito mo tapos. Walking by faith, not by sight. Last na. Number 1, the worst of living by faith or walking by faith. Number 2, the work of walking by faith. And thirdly, the wonders of walking by faith. Amen. Dito sa wonders. God is the wonderful God. He hath done wonderful works. Oh, dirita. Dirita mo tapos sa atong mga heroes of faith. Kabalo na tag-asa na mabasa, Hebrews chapter 11, pagkatahong. Diri padayag sa Dios unsa ka nindot kayo ang maglakaw sa pagtuo. Pagkaninduta,
O binaingon ng Bible, basta baptist ka, dapat gyud magkinabuhi ta sa pagtuo. Kaya nga naman, number 1 sa pagkabaptist, gitawag B. Si Abraham nag-set og standard of believing or faith. He is the father of faith. Kung sa may gisulti sa Bible, nga si Abraham may obey, not knowing whither he went. Buot pasabot kung naglakaw ka diya sa pagtuo, mo na ilang giingon, makahatag ka, you can give, while others cannot give. Sama ni Abel. You can go where others cannot go. You can do what others cannot do. By faith, you can give while others cannot. Mga kagalaan, tungod sa pagtuo, naagyoy lahi nga imong mahimo, nga dili mahimo sa uban. By faith na, ingon ang Bible sa atong gibasa, sa atong ingon ang Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Maugmaan gyud ta kung ato na silang tagsa-tagsaon. Ang wonders nga gihimo sa Ginoo tungod sa ilang pagtuo, grabe mga kagalaan. Grabe ang gihimo nga milagro sa Ginoo sa ilang kinabuhi tungod sa ilang pagtuo. Ingon ang Bible sa verse 32. Verse 32 sa atong text, sa atong gibasa, verse 33. The wonders of walking by faith. Ingon ang Bible, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. Mga kaigalaan, di ba na milagro? Itambog ka sa Diyos sa mga langop sa leon. Diin ang leon gitawag na pinakamabangis nga hayop. Pero kung itambog tungod sa ilang pagtuo, wala sila nakigpilusip pa sa layon. Tigali ka kapilusip og iro. Paakan gigana gyud. Layon pagka nga piting bangisa. Pero ingon ang Bible, stop the mouth of lions. Unsa pay gisulti sa Bible, quench the violence of fire. Iyaw mo na. Makapaso bigin ng kalayo. Makasunog bigin ng kalayo. Pero mga kagalaan, tungod sa ilang pagtuo, quench the violence of fire. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, may barog diya sa pagtuo, gipalingkawa sa Dios sa kahipulungan nga paagi. Wonders of walking by faith. Ingon ang Bible, verse 34, out of weakness we're made strong. Wax valiant and fight. Wonders. Tungod sa pagtuo, daghan kay nahitabo sa imong kinabuhi. Nga tungod sa pagtuo, imposible unta pero nahitabo, mga kigalaan. Wonders of walking by faith. Kadiin mga kigalaan, daghan kaayo kang makita sa Bible nga di gyud matugkad sa imong mga panghuna-huna, giunsa sa Dios, pero tungod silang pagtuo nahitabo. Mga kagalaan, dili lang kay ikaw. We are still the people of God. We are also the people of God, and God can do miracles in our life. The wonders of walking by faith, una, miracle, the testimony of miracles. Mga testify gid ka og unsa ka milagroso ang Ginoo. Maglakaw ka des pagtuo, makaingon gid kang milagroso gid ang Dios. Giunsa man aning mga tawhana. Nganong naingani man ning mga tawhana, pariha ra man unta mi kahimtang mas lami, mas lindot o masayahay pa man mi kahimtang unta aning mga tawhana. Pero nganong naingana ang ilang kinabuhi tungod sa pagtuo, mga kagalaan. God wants to do something in your life. Just walk by faith, not by sight. Daghan kaayong mga butang nga dili gyud matugkad sa atong una-una. Pero pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa atong paglakaw diya sa pagtuo, may tabo ang mga butang nga dili unta may tabo. Wonders of walking by faith, testimony of miracles. Milagro kamo
Nagtuo ko nga kitang tanan dunay milagro nga gihimo ang Dios. Ilabi na kung luwas ka tinuod. That is miracle. Milagro kayo ng naintawon mga kagalaan. Nagtuo mo ka ng pagsulwining, gahom na to na. Gahom na sa Dios. Pagpanghatag o gospel track, sayon rabi ginunta na buhaton, pero gahom na sa Dios. Dili tanan nakahimo ana, pero kung naa kay pagtuo, maglakaw ka sa pagtuo, God can do something in your life. Even sa time ni Moses, wala gipika sa Dios, daan ang tubig ay hasya mulatas, pero sa diyang mitikang sila sa paglatas, dito pagipika sa Dios ang dagat. Kung pasabot, kinahanglan gitang mutikang sa pagtuo. Aron makahihok o makalihok o makahimo ang Ginoo miracles atong kinabuhi. Miracles. Testimony of miracles. Na? Hapit may gilubong buhi, pero buhi. Miracle. Amen. Na, kuya, what to know? During the time, ang amuang una-una gyud diri ra man tataman, sabot na gud mi sa akong mga kauban kung basta magkinaunsa, dagan taban sa makaya. Kung kinsay mabuhing, mahabiling buhi, mao na lay musulti kung say naitabo na to. Hiyaw mo na. Lopya gyud unta. Pero tungod sa pagtuo, we overcome. Amen. This is the victory, even our faith. Ang maka-overcome ta sa mga kahadlok kanang mga kabalakan nato, di ba daghan tang kabalakan sa kinabuhi? Di ba daghan kang gikahadlokan sa kinabuhi? Mo binahinungdan di ka kaayo gatakilid ang imong pagpangalagad sa Dios. Kabalo ka kung sa hinungdan tungod na sa mga kabalaka, kakulangon o kawaladon. But if you are start walking by faith, surely God will do something in your life. Muhimo o mutrabaho gyud ang Ginoo sa tong kinabuhi. Tuguti lang gyud nga mapakit-an nato ang Dios og pagtuo. Diin siya mahimuot sa atong kinabuhi. Na? That is by faith. The wonders of walking by faith. Not just testimony of miracles, but also, mga kagalaan, dirita, kay base gawa na una, taba nga, napagila kuan ani, sahay manggod, basta wonders, gawa na una kang positive tanan, awaha. Also, not just testimony of miracle, basaw na to ang atong text, through faith niya, who through faith subdued kingdoms, verse 34, nata sa Hebrews 11, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword. Tiyaw mo na, gitigbas, giluba, awa, kanulot. Mura gamhanan, dili kagamhanan, ang Dios mo'y gamhanan nga nalipod nimo, ayaw gigunauna, gahom nito na ako, hindi na ikaw. Atong nakapay ka sa dagat, di ba ito gahom ni Moses? Gahom to sa Diyos. Atong nakaayo sa mga masakiton, dito gahom sa giayo. Gahom to sa gaayo. Nga mao si Jesus Christ. The same Jesus nga atong gialagaran karon. Gamhanan siya. Kung gahuna-huna kang wa kay gahom, bahala na kay wa man gitay gahom. Pero ang Dios nga imong gituuhan mo'y gamhanan. Ayaw po guna-una nga kung wa kay mahimo, wa po'y mahimo ang Dios. Naay mahimo ang Dios. Dili kay atong limitahan ang Dios tungod kay limitado ta. Mo ba nang gituyo sa Ginoong limitado ra ta aron nga mosalig ta niya nga unlimited. Nganong moabot ang panahon sa atong mga kawaladon panginahanglan aron mosalig ta sa Dios natagihas ta ng butang. Wa naman tay ginuhay ani God kung wa tay mga circumstances magyan, wa na tay ginuhay. Kay para nato kitay Ginoo. Dili mahitabo na mga kigalaan. Ang Diyos, usa lamang ka Diyos. Diin siya ang Diyos sa Israel. The true and living God of Israel. So verse 35, nara, verse 35, na ay mga tao gitambog sa leon.
Gatabi pa sa reliyon, hinambit. Reliyon. Gatabi pa sa reliyon, hinambit pa. Naapoy mga taong gitigpas. Awa ka dulot. Pero naapoy mga tao in taon, mga kisunan. Paggabas, putol. No, verse 35. Woman received their dead raised to life again. And others were tortured. Ayaw intawog huna-hunaa nga naay mga Kristohanon nga grabe gilutos magmaayo, giturtyo, gisakit magmaayo, wa dagway na nagkinabuhi sa pagtuo. No. Because one of the wonders of walking by faith is the testimony of martyrs. Kana bang andam kang mamatay para sa imong Ginoo? Maunay wonderful. Kay dili na wa na gihimo sa mga tao karon. Ang mga tao magpakamatay para sa ilang relihiyon, magpangamatay para sa ilang kaugalingon. Bihira ra kaayo ang mga taong magpakamatay para sa Ginoo. Like Paul, mga kigalaan, kung imong tan-awon ang iyang kinabuhi, ingon biya sa puso Paul, anong nahilak man mo diha? Wa ba mo kabalo nga andam ko, di lang kay andam kong mapriso, andam po kong mamatay sa ngalan sa Ginoo. What is that? Wonders na. Ay, huna-una ang ako. Kung kita lang, asa ta? Nagtuo ta, gusto ta torture? Di, uy. Nagtuo ka, gusto ta. But because you are walking by faith, wa na kay pakialam, lutuson ka. Wa na kay pakialam mo, torturon kayo ng Bible. Not accepting deliverance. Ingon ang Bible, that they might obtain a better resurrection. Verse 36, do na pailain, and others have trials of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bands and imprisonment. Yes, daghan kay tang madunggan, gipang priso nga mga Kristohanon sa laing nasod, gipang torture ug maayo, gipang latos, gipang latigo, gipang silaban. Mga kigsuonan, di ta kaingon nga gitugyan sila sa Dios kay way pagtuo. No. Because even in the faith, in walking by faith, we can still believe God even walay deliverance may tabo. Sama sa ni Shadrach, Meshach ug Abednego, ingon pa nila, ang among Dios takos mo palingkawas namo diha sa imong mga kamot, pero sultihan ta ka bisan pagdili mi palingkawas, di gihapon mi muluhod sa imong ribulto. Usa man na pagtuo. Mao na ang pagkinabuhi sa pagtuo, wonderful kaayo kag kinabuhi. Grabe to siya, wa gid mi give up siyang pagtuo. Bisan sa akong nadunggan, di ba, katong Queen of England, nga gigapos na siya kay unsa to patio na, deny your Jesus. If you want to live, deny your Jesus. Unsay iyang gisulti, how can I deny my sweet Savior? Amen. Mga kigalaan, that's wonderful. Kanung saan nagsugod ang katamis sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach ug Abednego, dili tong gitambog na sila sa kalayo. Nagsugod ang katamis sa ilaang kinabuhi sa dihang mibarog na sila diha sa Ginoo. Mao nang gitagaan sila reward sa Ginoo. Wa sila na unsa. Unsa man to? Walking by faith. Tungod to sa ilang pagtuo. Unsa pay gisulti? Verse 37, they were stoned, they were sawn asunder. Oy, naay gipang bato, hagkok yung ulo, naay gibato, wa na igo. Dili nabot pasabot ang isa nagkinabuhis pagtuo, ang isa wala. Parihara ni sila nga naay pagtuo. Kaning gihisgutan sa 33 down to verse 34 o 32 down to verse 34, the same people, mga kigalaan, katupod nga the same people nga nagkinabuhis pagtuo, maupod tong mga tawo, naay mga tawo nga nagkinabuhis pagtuo, gipalingkawas gyud sa Dios, mimihimog milagro gyud ang Dios ilang kinabuhi, pero ang uban martir gyud ang nahitabo nila. Pero pariharang nagkinabuhi sa pagtuo. Pero kadtong tanan, mga kigalaan, nahimo natong panag-ingnan nga bisan di ay panalanginan kag sa dili muparog kag yapon sa Ginoo. Di kay mo compromise na hinuon ka tungod kay way panalangin miabot. Basta nagkinabuhi lang ka sa pagtuo, sigurado gyud nga ang Ginoo malipay nimo. Dili man diri lang ang atong gitanaw. Nagtan-aw man ta sa dito sa eternity. But pasabot, bisan pa koy mahitabo nga blessing sa atong kinabuhi, let us walk by faith. Dili but pasabot nga way nahitabo sa atong kinabuhi, wa na ta naglakaw des pagtuo. Depende sa Ginoo. Pero kung panalanginan ta, praise God. Pero kung di ayaw tong luha ang Dios. Kay ang Dios walay sayop.
Gusto lang siya mga kigalaan nga bisan pag unsay mahitabo sa atong kinabuhi, maglakaw ta diha sa pagtuo. Amen. The wonders of walking by faith, testimony of miracle. Di man gyud punta kaingon nga milag na gawa sa kaluwasan ha. Di man gyud ang tanan makaingon nga naay milagro gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay na may uban nga bisag dili miracle, ingnon natong miracle. Di ba? Di ba bisag di good milagro, mo yung milagro gyud. Dili biya gyud na. Bubuya na to no. Ilaron man nato kagilingon. Di man ta kailad sa Dios. Bisan sa hindi ginato mahilad ang Ginoo. Pero ayaw guna-una ang nagkinabuhi ka sa pagtuo, tanang expectation nimo mahitabo na. Dili. Amen. Kay naagis basa na to, not accepting deliverance. Pero pangutana, makaingon baka nga, ako po, mo surrender po ko sa Ginoo, or putlag po ko ulo. Naabay usa diha nga moingon. Pastor, mo surrender ko sa Ginoo, pastor, kay magpaputol po ko ulo. May taong nangandoy ana. Pero kung maunay mahitabo, so be it. Ang importanteng naglakaw kas pagtuo. Dili nato wa ta gagunit sa kaugmaon, ginuuray na sayod sa tanan. Ang importante nga musangko ka sa finishing line nga naglakaw ka sa pagtuo. Sama ni Paul, I have finished my course. I have kept the faith. O na siya. Walking by faith, dunay worst of walking by faith, dunay work of walking by faith, and dunay wonders of walking by faith. Sa itong wonders, testimony of miracles, testimony of martyrs, and also last but not the least. Basahon na to, 24 down to verse 27. 24 sa atong Hebrews chapter 11. All together, go. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter, choosing rather affliction to the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Just imagine, Jesus Christ is not yet born in the time of Moses, pero nakita na siya ni Moses, mao nang sa likway, gitalikdan niyang Ehipto, wa na siya nahadlok sa king, meaning to say mga kagalaan, tanang kahadlok nimo, dala na sa imong pagduha-duha o pagkadili matinuhon. Kay kung naglakaw ta sa pagtuo, wa gid kay kahadlukan. Bisan hari gali, wa nahadlok si Moses. Ngano man, the wonders of walking by faith is not just testimony of miracles, testimony of martyrs, but also the transparency of the Master. Hinaot unta nga nakita gid nimong tin-aw ang atong Ginoo. Ingon ba bulo, taro kayo, as seeing him who is invisible. Just imagine, di po sabot nga kung maglakaw ka sa pagtuo, makakita na ka ng mga wakwak o mga tigbalang, di na mo ibot pasabot. Nga pinaagis pagtuo, makita nimong tin-aw si Kristo ug ang iyang mga saad. Amen. Mauna siya, ang ingon ang Bible, klaro kayo. Nakita ba na ninyo? By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Amen. Invisible pa si Kristo during the time of Moses, but by faith Moses, he sees Christ. Ingon ang Bible, choosing rather the affliction of people of God than to enjoy pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ. Giilagid niya, giisip gid niya nga kining pagtamay diha ni Kristo mas labaw pang bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Di ba dagang mga panahon nga mas ibaylo pa natong Ginoo kaysa ubang mga butang? Kada kung insulto ana sa atong Ginoo. Daay mga taong nagkinabuhi sa pagtuo, tanang butang ilang italikdan para lang sa Ginoo. Why is it kita mo biya ta sa Ginoo para sa mga butang? Asa man ang atong pangbalanse diha? Murag natakilid naman. But still, God did not stop us. Salamat kay ang Ginoo wa panahuman nato. Amen. Di pa ulahi ang tanan. Amen.
naapay daghan ug dagkong mga butang nga kayang himuon sa atong kinabuhi. Let us wait the time that you and I will stand and testify how miraculous our God is. Nga makaingon ta ba, grabe ang Ginoo. Patay naman ginunta ko ato, pero wag yun nahitabo. Ano man? Wonders of walking by faith. Nagmilagro ang Ginoo nimo, pata ako lang daan katong nakadungog mo atong wa na gyud. Tulog man ko, tulog. Di ba kabalo mo nga matulog ko mag-drive? Tulog. Ang ako yung namatan, kusog kayong sirbato. Pag mata na ko ang atubangan sa Super 5, naanagin sa kong tubangan. Piyong na lang iko. Pag piyong na ko na alimasmasan, hinghunong kuan. Super 5. Tanaw ko sa palibot, akong lawas. Kay basin pag espiritu na ko. Wa man. Ginuol ko sa driver, ikaw maghikog ka aimig among-amonga. Wa raman pud ko na unsa. Dalay ko ng Dios. Wonders sa Ginoo to, milagro gito gyud. Wala naman gyud unta ko ron. Walo ka nadungog ba ko ninyo? Nakita ko ninyo. Di pa day ko espiritu. Gibuhi pa sa Ginoo. Mga kigalaan, daghang kamatay miabot sa atong kinabuhi. Pero gi-preserve ka sa Ginoo hangtod karon, naapay kayang himuon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Naapag yun. Ayaw yun pag una-una humana ang Ginoo. Wa pa na human ang Dios. Amen. But let us walk by faith and not by sight. Amen. Kay mauna ang paagi nga ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Whatever our endings is, as long as we are walking by faith, we are victorious. Bisan pag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, bisan pag unsay ending sa imong kinabuhi, basta naglakaw ka sa pagtuo, madaogon ka. Kay ang pagtuo maoy pagdaog. Amen. Di ba naluwas ka? Hindaog ka sa kamatayon tungod sa pagtuo. And I believe by faith and through faith, we can overcome anything. Nakay gikahadlokan, nakay gusto ang Ginong ipahimo nimo, pero balaga ka, nabahadlo ka, itugya na sa Dios. Di na katabang nimo nga makalakaw kas pagtuo. Naay kayang himo ng Ginoo sa imong kinabuhi, nababagan lang tungod sa imong kabalaka, itugya na sa Dios. Let us all together walk by faith, not by sight. And let us see how wonderful God is sa atong ministry, sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan aning iyang iglesia. Gidugang ka diri sa church, I believe do naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. I hope that this afternoon God is talking. I don't know kung giunsa ka pagpakigsulti sa Dios. Basta naminaw ka, nagtuo kong naa kay mensaheng nakuha sa pulong sa Dios nga atong gisgutan. Ug unsa man ka na, ginuoray na sayod og ikaw mismo. Pero ayaw tuguting ang imong kasing-kasing hangtod karon magtigatibo gihapon. Ayaw tuguting ang imong kasing-kasing dautan ra gihapon. Kay ingon ang Bible, magbantay mo kay basin dunay daotag kasing-kasing diya kaninyo in departing the living God. Mao gyud na kung ang atong kasing-kasing evil heart of unbelief, ti mo na unbelief pa nga kasing-kasing, evil pag yun. Buot pasabot wa pa kami tuo bisan unsa pag imong yaw-yaw. Tiaw mo na. Okay ra siguro bidigali okay tong unbelief nga kasing-kasing, unsa na kag evil of unbelief. Nasubraan na gid na kadautan. Tiaw mo nang klaro kayo ang pulong sa Dios nga giwali unya negatibo pag yun ang imong response. Maghinulsulta diha sa Ginoo. Kay murag di gina maayo nga kasing-kasing. Ang maayo nga kasing-kasing kanang andamtang mohimo og unsay ipahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi aron madayag ug mapataas ang iyang ngalan. Di lang kay sa imong kinabuhi bisan sa atong iglesia.
nailhan biya ka nga membro sa Bible Baptist Church sa Pangdalaga. Amen. Unsa na lang ka kung ang atong testimony mas worse pa nila. Wa na matuon na to ana. Pero kung makita nila nga ang Ginoo naglihok sa imong kinabuhi, kay grabe, tiyaw man yung matawhana. Asa man ni sila gipangkaon nga sige naman ni sila simba. Pero buhi man, wonderful God. What a wonderful God and what a faithful God we serve. Amen. Hinaot na tayo nakuha. Again, I don't know how the Lord is talking to you this afternoon. But if God is talking to you, harden at your heart. Ayaw yun. Kay ang Ginoo gusto gyud nga mohimo og something sa atong kinabuhi. Kitay iyang magamit aron ang iyang ngalan mapadako ug magpasidunggan di lang kaysa sa pangdalaga bisan sa tibuok kalibutan. Amen. Mao nang magpagamit ta si Ginoo, magkinabuhi sa pagtuo, pero kanang pagtuo sa atong gisgutan number 2, the work of walking by faith. Di na kay paghuman imog ingon nga naa kay pangandoy, magtihol-tihol na lang ka hangtod ka mamatay, way mahitabo nimo ana. Kinahanglan ang pagtuo mo resulta na og all out obedience nga og unsay gisulti o gipamulong sa Dios iya nang imo nang buhaton. Nagingon ang Ginoo, mangabig tagkalag suldi og isa ka gospel track sa isa ka semana. Suldi lang gyud, basta makasugod ka mga kagalaan, makaingon ka nga kaya ra man gyud, basta ang Ginoo mutabang kaya gyud. Kana isa ka buok hangtod nga di na ka kanang permiro mao gina pagkurog-kurog ka nga murag mahadlok kag tawo, mahadlok kag naay muduol kay basig mahatagan. Pero imong hatagan, imong sugdan mga kagalaan, makita na lang nimo. Who knows our pastor being used by God sa atong kinabuhi nga kung siya'y patestimonihon, kating ulawan na bigid kayo, tanan bigid ta ulawan. Pero nganong nagamit man tungod kay mitikang diha sa pagtuo. Let us walk by faith and not by sight. Mayong hapon, magampo ta dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Salamat Lord nga nihiningtak na sa kahaponon, nakigsulti ka namo, dili to ako nga mga pulong, but I am thankful nga gigamit ko nimo pagwali sa imong mga pulong. We are talking about how important it is to walk by faith. Tungod kay ikaw mismo ang malipay sa pagtuo. Ikaw ma-attract yun sa pagtuo. Daghan kaayong mga tawo nga unbeliever pagali miduol nimo, giingnan pagaling nimo iro, pero tungod sa pagtuo mihimo bigig kag milagro Lord. Busa tuguti nga kining mga katawhan nimo niningtag na sa kapunon, it is not an accident nga naamin niningtag na sa kapunon ug di pud aksidente nga kini nga mensahe mo imong gipaabot namo. Buot pasabot Lord nga gusto gid ka nga mohimo pa og mga butang nga kahibulungan sa among kinabuhi pinaagis pagtuo. Tabangi lang ang matag usa na pinaagi sa amo ang kinabuhi, madayag ug mapasidunggan ug makita ka unsa ka kamilagroso ug gamhanan nga Dios nga among gialagaran. Dalaygon ka sa walay katapusan, dungog himaya imo hangtod sa kanturan, kining tanan akong gitugyan, giampog gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen. Amen. Maayong hapon o akong ibalik sa atong pastor.